Protektahan ang inyong alagang baboy kontra African swine fever. Huwag pakainin ng kaning baboy. I-disinfect ang kulungan. Maglaan ng sariling protective equipment at ugaliing masigla at painumin ng bitamina ang inyong mga alagang baboy. I-report agad sa otoridad kung nakitaan ng sintomas ng ASF. Be safe, be secure, be ASF-free. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Ano ba ang bird flu? Ito ay nakakahawang sakit ng mga ibon na dulot ng avian influenza type A virus. Dapat ba itong ikabahala? Oo, dahil maaring ikamatay ito ng inyong mga alagang manok, itik, ibon at iba pang hayop. Paano ito maiiwasan? Palagiang mag-disinfect, paggamit ng personal protective equipment at i-report agad ang kahina-hinalang pagkamatay ng mga alagang ibon sa otoridad. Tayo'y magtulungan upang bird flu ay maiwasan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Ikaw ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ano nga ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Step 1. Ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng lupa o anumang katibayan ng pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID. At latest 2x2 ID picture. Step 2. Pumunta sa inyong City o Municipal Agriculture Office na nakakasakop sa inyong sakahan. Kumuha at sagutan ng RSBSA enrollment form. Step 3. Pagkatapos sagutan, papirmahan ang form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council chairman. Step 4. Isumiti sa City o Municipal Agriculture Office ang kumpletong nasagutan na form kasama ang iba pang mga kailangang mga dokumento. At Step 5. Kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na at upang maging kwalipikadong benepisyaryo ng anumang programa ng kagawaran. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. What's up mga ka-agri? Okay na po ba ang inyong application for BCIC Insurance? Kung gayon, tuturuan namin kayo sa tamang pagpoproseso nito. Pagkatapos mapirmahan ng agricultural technician ang application for PCIC Insurance, tumungo lamang sa pinakamalapit na PCIC Regional Office or PCIC Extension Office upang isumite ang inyong mga dokumento. First step, dito sa receiving area, tinatanggap at chine-check ang application form for PCIC Insurance gaya ng enrollment sa RSBSA, ang valid ID at ang pirma ng farmer. Second step, tinitingnan sa PCIC Automated Business System or PUBS kung mayroong existing insurance cover ang naturang aplikante. Third and last step, ibibigay sa processor ang kumpletong dokumento upang may process at may encode sa system. Dito rin ini-issue ang Certificate of Insurance Cover at Policy. Ayan mga ka-agri, alam niyo na ang proseso sa pag-apply ng PCIC Insurance. Antayin namin kayo ha! Panoorin, pakilahok at maging motivated. Mga ka-agri, handa na ba kayong muling matuto? Tutok sa mga bagong episodes na siguradong makakatulong para mapahusay ang produksyon ng patatas. School on the Air. SOA on White Potato Production. Or SOA on White Potato Production. Dito lang sa Agri Tayo Soc-Sargent. Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya mga ka-agri. Isang mainit na pagbati sa ating mga ka-agri mula sa iba't ibang probinsya ng Rehiyon 12
pati na rin sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas na patuloy na sumusuporta sa ating programa. Kayo po ngayon ay once again nakatutok sa ating School on the Air via our official Facebook page, ang Agri Tayo Soksourgen. Ito po ay sa ilalim ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 sa pamumuno po ng ating Regional Executive Director, Sir Roberto T. Perales. Dito sa ating programa, tatalakayin natin ang mga mahahalaga at kapaki-pakinabang na kaalaman ukol sa produksyon at marketing ng white potato. Kaya mga ka-agri, ano pang hinihintay natin? Tara na at ating alamin, tuklasin at pagyamanin ang kaalaman dito lang sa SOA on White Potato Production. Mauswagon alamada, maanyag na banwa mga ka-agri, and welcome po sa ikawalong episode ng ating School on the Air on White Potato Production. VJ Cleo Tato po mula sa DAR4 Rafis, live na live dito sa home of the majestic Asik-Asik Falls, the Municipality of Alamada, Cotabato Province. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, makakasama natin ang kamangha-manghang resident potato expert na handang magbahagi ng mga makabagong kaalaman at tips tungkol sa produksyon ng white potato. Mga ka-agri, let us all welcome Miss Joey Cruz D. Resanto. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning po sa lahat ng mga viewers ng ating School on the Air on White Potato Production. Salamat po, ma'am. Pero bago po tayo mag-educate at matuto mula sa ating resource speaker sa episode na ito, ay mag-tune in muna tayo sa kwentuhan ni VJ Dalandanica kasama ang ating Municipal Agriculturist ng Alabada, Cotabato Province. VJ Dalandanica, pasok! Thanks, VJ Cleo Tato. So, hi naman po sa ating mga ATS viewers dyan. You are still watching SOA or School on the Air on White Potato Production. At para sa episode po na ito mga ka-agri, samahan niyo po kami i-welcome si Engineer Rolando A. Erese, ang OIC Municipal Agriculturist ng Alamada. Hi, sir. Hello po. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat. Mapya mapita, mayad nga aga, may buntag sa tanan mga ka-farmers. So, sir, I have a few questions lang po sa iyo, sir, no? Para po sa ating mga viewers ngayon sa ating episode. Sige po. So, unang question po, sir, marami po bang nagtatanim po ng patatas dito sa Alamada po, Cotabato Province? Sa ngayon po, kung pag-usapan natin yung patatas, presently po, parang kukunti na yung nagtatanim, hindi kagaya nung mga nagdaang mga taon na bali dalawang barangay yung involved noon na nagtatanim, yung barangay Rangayin at saka Dado. Pero ngayon, due to conversion po ng kanilang mga lupain, nag-iba po sila ng pananim, ginawa po nilang mga permanent crops, nag-venture po sila ng saging at iba pang mga commodities. So, ang naiwan na lang po na nagtatanim ngayon is yung barangay Dado. Medyo palapad-lapad din siguro ang landon sa Dado ngayon. Actually nga, si Kagawad Jonathan Miranda ang may pinakamalawak ata na tanim doon sa Sitio Dolao, Dado, Alamada, Cotabato. Bay, ano ba kayo, sir? Meron ba kayong parang estimated na number of hectares kung gaano po kalapad no, yung sa barangay Dado? Hindi ko po matansya kung ilang hektarya, pero at least siguro sa ko lang ha, parang malapit sa katotohanan estimate, nandyan siguro sa mga 3 to 5 hectares. Doon lang po, sa ngayon. Ano naman po, sir, yung mga challenges na na-encounter po ng ating mga farmers, especially po sa pagtatanim po ng patatas? Ang mga challenges po, una-una po is yung market. Noon, nung napakaraming nagtatanim ng patatas, yung sabi ko nga, yung Rangayin at saka Dado, okay lang noon kasi ang mga buyers noon, matataas yung offer nila na market price. Pero lately, parang kukunti na lang yung buyer na pumupunta dito kasi nalaman din nila na kunti na lang din yung nagtatanim. So, yun po ang problema, nasa market talaga. Kung maganda yung offer na market price, siguro babalik yung mga dating nagtatanim ng patatas. So
So far sir, ano naman po sa yung na-help po ng LGU when it comes to sa pagbigay po ng intervention sa ating mga farmers? Okay. Yung LGU, through sa aming office, itong tinatawag naming UMAS. Hindi po ito UMAG ha. UMAS yung tawag namin ng office namin, Office for Municipal Agricultural Services. Lagi-lagi po kaming nandun sa area, nagbibigay ng mga technical briefing, mga orientation about production ng mga different commodities. At saka may mga intervention din kami galing ng DA. Kami po nagpa-facilitate ng mga hinihingi ng mga farmers namin, kagaya ng mga machineries, at iba pang mga interventions. Yun po ang aming role. Bali, kami po yung nagpa-facilitate para ma-access po ng mga farmers yung mga kinakailangan nilang mga interventions. Parang bridge kayo, sir. Opo. So, sige sir, last na lang po talaga, sir. Ano naman po yung mga gusto mong sabihin po sa ating mga farmers? Something inspirational po para po na mas mag-engage sila sa potato farming. Ang akin na lang po siguro na challenge sa ating mga farmers para mag-go into production ng potato. Alam naman po natin na yung potato o yung patatas sa ating wika. Yung patatas, kailangan talaga sa mga putahe, di ba? So, sa ngayon, parang kinukulang yung ating supply ng patatas. Dito naman po sa Alamada, napakaganda yung area, conducive po sa production ng patatas, potato. So, siguro ang challenge ko na lang sa mga farmers ng Alamada o sa ibang dako na huwag natin kalimutan magtanim ng patatas kasi isa nga ito sa mga kinakailangang parang kasama na sa Ricardo, yung iba't ibang mga Filipino dishes. So, challenge ko po is magtanim tayo ulit ng patatas. Sa patatas, may pera talaga. At ayan mga ka-agri, mukhang hanggang dito na lang po ang ating makabuluhang kwentuhan. Kasama po si Engineer Rolando A. Erase, ang OIC po na Municipal Agriculturist. Sa huli, maraming salamat po sa oras at kaalaman na inyong binahagi, Sir No. Kaya tara't samahan nyo kami sa isa namang makabuluhang kabanata ng produksyon ng white potato. Tutok lang at makinig sa talakayan sa pagbabalik ng SOA on white potato production. Mga ka-agri, bago tayo tumuloy sa susunod na bahagi ng ating episode, may inihanda muna si VJ Vincentol na isang munting trivia question para sa inyo. Nakuha nyo ba? Ayos! Abangan ang tamang sagot pagkatapos ng episode. Kaya manatiling nakatutok mga ka-agri. Kita-kits! Magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mamigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. What's up mga ka-agri? Gusto nyo bang mapalago ang inyong mga pananim? Gumamit na ng foliar fertilizer. Ang foliar ay isang uri na kemikal na ginagamit sa pagsasaka. Mas mabilis ang absorption nito kaysa sa granular fertilizer. Sundin ang rekomendasyon na nakasaad sa label para sa tamang pag-apply ng foliar sa ating pananim. Seedling hanggang vegetative stage naman ang pinaka-critical na panahon para sa tanim. Kaya dapat na mag-apply ng foliar para mas maganda ang ating ani. Supplement lang ang foliar fertilizer mga ka-agri, kaya kailangan pa rin natin mag-apply ng synthetic fertilizers. Paalala mga ka-agri, huwag sosobrahan ang pag-apply ng foliar dahil nakakasunog ito ng dahon ng tanim. At para maiwasan natin ang mga karagdagang gastos sa pagsasaka. Ayan mga ka-agri, alam niyo na ang foliar fertilizer ha, kaya gumamit na rin kayo.
Hi mga ka-agri! Gusto nyo ba mag-free range chicken farming? Ito ang mga dapat isalang-alang kung gusto nyo itong subukan. Sa area, dapat 1 square meter per head para ma-exercise nila yung muscles nila, hindi sila ma-stress at mabilis silang mangitlog. Pwede namang sumobra, wag lang dumoble sa square meters ng inyong area. Sa klima naman, dapat tama-tama lang po yung temperature para po hindi ma-stroke yung manok natin. Kasi kapag mainit, prone po sila sa heat stroke. Kapag umuulan naman palagi, yung manok natin prone naman sa sipon. Sa feeding, maaaring mag-mix ng organic at commercial feeds. Pwede din itong haluan ng vitamins para makuha po ng manok yung mga kinakailangan nilang nutrients. Panghuli, sa water supply, dapat po may sariwa at sapat na tubig sila buong mag-araw para maiwasan natin yung dehydration at mabilis silang matunawan. Yun mga ka-agri, alam nyo na kung ano ang mga kailangan ng mga manok natin. Kaya mag-alaga na rin kayo, mabilis yung pera dito. Magandang araw mga ka-agri at sa lahat ng mga viewers ng ating School on the Air on White Potato Production. So, ito po ang ating topiko ngayon is yung pagpuproduce po natin ng planting materials ng ating patatas. So, yung patatas o yung Solanum tuberosum natin sa Pilipinas, tinatanim ito mainly sa mga matataas na lugar katulad ng Benguet, Mountain Province, Bukidnon, Davao at dito ngayon sa Alamada, North Cotabato. Ang quality seed potato kasi ang pinaka-crucial sa pagpapataas ng yield ng ating patatas. Ang importansya nitong ating quality seed is, ito kasi is nagko-contribute sa 30 to 50% ng ating production cost. And then pagka usual kasi yung mga farmers natin, ginagamit nila yung save nila mula sa last production or nire-recycle nila yung mga harvest nila at saka yun ang itatanim nilang uli. So ito ay nagre-resulta ng pagbaba ng yield at mas dumadami yung sakit ng ating patatas kung meron na doon sa ating area. So napaka-importante na gumamit tayo ng mga certified seed ng patatas kasi nakakatulong ito na tumaas ang ating yield mula mga 20 to 40%. So ito ay nakakatulong para mag-improve din yung tuber quality ng ating patatas at saka nakakatulong na mas bumaba yung sakit or disease incidence na meron sa ating taniman. So katulad nito, ito ang isang halimbawa ng ating magandang tuber ng patatas kasi makikita natin na marami siyang shoots at saka healthy yung kanyang tuber. So isang palatandaan na maganda itong gamitin na maging seed or planting material. At para naman po sa ating process flow sa pag-produce po ng ating white potato planting materials, ang una-una po nating ginagawa is yung pag-produce po ng ating in vitro plantlets. So ginagawa po ito sa tissue culture laboratory. So dito po tayo magpo-produce ng ating microtuber. So yung kinukunan po natin ng ating planting material or yung source ng ating tissue culture is mula po doon sa mga magagandang tuber po at saka kukunin po natin itong mga shoots niya at saka ito ang itatanim natin sa tissue culture laboratory. So unang step pa lang po yun para makaproduce tayo ng microtuber. Pag nakaproduce na po tayo ng mga microtuber o yung napakaliit na mga tuber ng patatas, ay itatanim po natin yan sa screen house. So magsuserve po yan as mother plants po natin yung galing sa tissue culture laboratory. So pagkatapos nyan, doon na tayo magre-reproduce ng stem cuttings. Ito na yung isang technique na pwede nating gawin para mapabilis yung pagpaparami ng ating planting materials. Pagkatapos ng ating stem cutting, pag nakuha na po natin yung tamang dami ng ating stem cuttings or yung planting materials, pwede na po natin siyang gamitin na i-transplant sa field or
ipapa-tuber na naman natin siya para maging mini tubers. So, yan po yung phase 1 natin. So, ang magiging harvest po natin sa screenhouse natin, ito na yung tinatawag nating G0 seeds. So, sa phase 2 naman ng ating pagpaparami ng ating planting materials mula sa screenhouse, yun na po yung itatanim natin under field condition. So, under field condition, itatanim po natin ito siya ng paulit-ulit hanggang ika-4 na generation at saka yun na po yung pwede nating i-distribute or iparami na planting materials. So, para po sa tissue culture, yung tissue culture po kasi, nagproproduce tayo ng mga disease-free plantlets or yung in vitro plantlets. So, yun po yung nagiging advantage niya at saka available po siya all year round. So, hindi na tayo mag-worry kung kailan pa yung mga planting season ng ating patatas. So, all year round po available siya sa tissue culture laboratory. Ang nagiging disadvantage naman natin sa tissue culture is hindi po siya kaya ng ating mga farmers kasi napaka-pricey. So, usually, ang nagpuproduce lang po dito yung mga DA institutions or yung may mga certified institutions and associations para makapag-produce ng certified planting materials ng patatas. So mula po sa tissue culture laboratory, yung maha-harvest po natin na mga microtubers, yun naman po yung pwede nating itanim under screenhouse. So under sa screenhouse, ang pagtanim po natin ng ating mga microtuber is kailangan po yung lupa na gagamitin natin or yung soil media is na-sterilize or pwede po tayong gumamit ng iba pang mga media katulad ng mga sawdust. Ang sisiguraduhin lang natin na na-sterilize siya para makapag-produce po tayo ng mini tubers under screenhouse. So, dapat nang i-consider natin una, meron tayong pagtataniman na screenhouse or greenhouse. Kahit simple lang na screenhouse na masiguro natin na nakanet po yung buong screenhouse na hindi siya mapapasukan ng kahit anong insekto. Kahit yung simple lang po at saka low cost, hindi naman po kailangan na bongga talaga. So, pagkatapos niyan is magkuha na po tayo or magsisecure na ng mga microtubers galing sa tissue culture laboratory or kung sino naman po yung nagpo-produce noon. Pagkatapos niyan, pag natanim na natin doon sa mga na-sterilize na mga soil medium, is ilalagay natin siya sa plastic tray or mga seedling tray. So usually, pagtanim natin is half lang muna doon sa size ng ating trays or potlets or PE bags. Pagkatapos niyan is kailangan magbasal po tayo ng 1 pinch lang ng complete fertilizer. Pagkatapos is kailangan natin siya madiligan araw-araw. Pag kinakailangan naman, kailangan nating mag-spray ng insecticide, fungicide, weekly hanggang sa mag-mature po yung ating tanim. So usually naman, pagka after 30 days after emergence ng ating microtubers, is magdadagdag na po tayo ng soil media doon sa base ng ating plant or doon sa mga pot natin, sa mga tray natin. Yun na po yung time na magdadagdag tayo ng soil media. So, pagkadating naman ng mga 10 at saka 15 days after emergence ng ating microtubers, mag-a-apply po tayo ng 10 grams ng complete fertilizer. Ihahalo po natin siya sa 1 galon ng tubig at saka yun po yung idilig natin sa ating mga tanim. So, pagka-apply po noon, didiligan siya and then araw-araw na naman po magdilig ng tubig. Hanggang po umabot ng 50 days after emergence po. So, pagkatapos niyan, mga 90 days, pwede na tayong mag-harvest or kung naging brown na po yung tanim natin under screenhouse, so pwede na siyang i-harvest and then ika-classify natin siya into small, medium, large before natin siya ilagay sa mga lalagyan natin or para sa pagtago natin or sa storage. So, usually, ang nagiging yield natin sa screenhouse, nagiging average yield doon based sa mga nakandak namin noon is nasa 65
0.33 grams yung isang tanim at saka umaabot siya ng 12 pieces na mini tubers na merong diameter na 2.1 cm. So yun po yung average niya sa screen house. Ma'am Joey, paano ang tamang paraan ng pag-iimbak ng patatas upang maiwasan ang pagkasira? So usually naman po, yung sa pag-store po ng ating patatas or yung similya ng ating patatas, kailangan po yung lagayan niya or yung storage house is airy or napapasukan siya ng hangin. Mas maganda kung meron siyang net para hindi po pumasok yung mga insekto at saka para hindi siya magkaka-aphids kasi yun yung usual na dumadapo po sa ating mga patatas sa storage area. And then, yung mga ginagawa po kasing papag is dapat meron siyang space in between sa papag para doon po magdaan yung kanyang hangin. Usually kasi kung maramihan yung pagtambak ng patatas, patong-patong na yung kanyang mga papag. So siguraduhin lang may space every papag. Or kung naka-crates naman, dapat hindi punong-puno yung crates sa kanyang pagkakapatong para merong daluyan yung hangin doon sa ating storage area. At saka siguraduhin din natin yung klima din ng ating storage is angkop para sa ating mga patatas. At dito po nagtatapos ang aking presentasyon tungkol sa white potato production. Kita-kits sa susunod na episode mga ka-agri. What's up mga ka-agri? Nababahala ka rin ba sa ASF? Narito ang mga alituntunin ng biosecurity. Huwag magpapakain ng kaning baboy mga ka-agri! Mag-disinfect ng mga kagamitan at ugaliing malinis ang loob at labas ng baboyan. Siguraduhin ang biik ay malusog at walang sakit. Huwag basta-bastang magpapasok sa inyong mga baboyan. Maglaan ng damit at buta na gagamitin lamang sa inyong baboyan. Lagyan ng bakod ang palibot upang makontrol ang pagpasok ng ligaw na hayop. At ipagbigay alam agad sa otoridad kung may sintomas ng ASF o namatay ang alagang baboy. Sama-sama nating labanan ang ASF, ka-agri. Ipatupad ang biosecurity. What's up mga ka-agri? Okay na po ba ang inyong application for BCIC Insurance? Kung gayon, tuturuan namin kayo sa tamang pagpoproseso nito. Pagkatapos mapirmahan ng agricultural technician ang application for PCIC Insurance, tumungo lamang sa pinakamalapit na PCIC Regional Office or PCIC Extension Office upang isumite ang inyong mga dokumento. First step, dito sa receiving area, tinatanggap at chine-check ang application form for PCIC Insurance gaya ng enrollment sa RSBSA, ang valid ID at ang pirma ng farmer. Second step, tinitingnan sa PCIC Automated Business System or PUBS kung mayroong existing insurance cover ang naturang aplikante. Third and last step, ibibigay sa processor ang kumpletong dokumento upang may process at may encode sa system. Dito rin ini-issue ang Certificate of Insurance Cover at Policy. Ayan mga ka-agri, alam niyo na ang proseso sa pag-apply ng PCIC Insurance. Antayin namin kayo ha! What's up mga ka-agri? Nababahala ka rin ba sa ASF? Narito ang mga alituntunin ng biosecurity. Huwag magpapakain ng kaning baboy mga ka-agri! Mag-disinfect ng mga kagamitan at ugaliing malinis ang loob at labas ng baboyan. Siguraduhin ang biik ay malusog at walang sakit. Huwag basta-bastang magpapasok sa inyong mga baboyan. Maglaan ng damit at buta na gagamitin lamang sa inyong baboyan. Lagyan ng bakod ang palibot upang makontrol ang pagpasok ng ligaw na hayop.
At ipagbigay alam agad sa otoridad kung may sintomas ng ASF o namatay ang alagang baboy. Sama-sama nating labanan ang ASF, ka-agri. Ipatupad ang biosecurity. Ikaw ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. At dyan po nagtatapos ang ating episode ng School on the Air on White Potato Production. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 12. Sa huli, isang malaking pasasalamat po sa lahat ng tumutok sa ating programa ngayong umaga. Lalo na po sa ating mga farmers na tiyak ay magagamit ang mga kaalamang ito sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa agrikultura. Mga ka-agri, para po kayo ay maging updated sa mga kaganapan, huwag pong kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang aming official Facebook page, ang Agri Tayo Soxer Gen. Sa huli, ito po si VJ Dalandarica. At ito po si VJ Cleo Tato, ang inyong mga lingkod at sama-sama po nating abutin ang isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Kaya, kita-kits sa next episode mga ka-agri! Programang puno ng kaalaman para sa ating Agri Tayo Soxer Gen, sasakahan at palagi. Mga ka-agri, naririto ulit si VJ Vincent Tol upang ipakita sa inyong mga screen ang tamang sagot sa ating trivia question para sa episode na ito. Magandang kinabukasan! Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Very good mga ka-agri! Kita-kits po tayo sa susunod na episodes ng School on the Air on White Potato Production.